Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Ang atin namang content focus sa buong isang linggo ay ako ay maingat at tamang pag-iingat sa aking sarili. Ang atin namang message for today o mensahe sa araw na ito ay ako ay maingat na bata. Iniingatan ko ang aking sarili upang ako ay hindi mapahamak. Isa sa ating aralin sa buong isang linggo ay matatagpuan natin sa Module 29. Inaasahan na ang mga mag-aaral ay natutunan ang wastong pag-iingat ng sarili tulad ng maingat na pag-akyat at pagbaba sa hagdan. Hindi paglalagay ng mga hindi kanais-nais na bagay sa ilong, taenga at bibig. Hindi paglalaro ng mga posporo. Pagtingin sa kanan at kaliwa bago tumawid. At higit sa lahat, pagpapanatiling kasama ang mga nakakatanda. Ito naman ang karagdagang aralin sa linggong ito ay matatagpuan sa Module 30. Inaasahan din na ang mga mag-aaral ay nakikilala ang kahalagahan ng pansariling kaligtasan. Nagpapaalam kung lalabas, sumasama lamang sa mga kakilalang tao o kalaro, nagsasabi ng huwag o hindi kung nahihipo na ang bahagi ng katawan. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang tungkol sa sumusunod. Una, matutunan ang wastong pag-iingat sa sarili. Pangalawa, makilala ang kahalagahan ng pansariling kaligtasan. At pangatlo, masabi kung tama o mali ang sitwasyon kung nagsasabi ng kakayahang ingatan ang sarili. Mga pamamaraan at paalala sa pagpapanatili ng kaligtasan at pag-iingat ng ating mga sarili. Pangatlo at pinakahigit na dapat nating tandaan ay pagsunod at pagsasaisip ng mga bilin at paalala sa atin ng ating mga magulang. Mga dapat at di dapat gawin ng isang batang maingat. Una, pag-iwas o hindi pakikipag-usap sa hindi kakilalang tao. Pangalawa, hindi pagpapapasok o hindi pagbukas ng pinto sa mga hindi kilalang tao. Pangatlo, pag-iwas sa paghawak o gumamit ng mga dikuryenteng bagay kung basa ang iyong mga kamay. Pang-apat, huwag maglaro ng mga matutulis o matatalim na bagay. Pang-lima, maging higit na maingat sa paggamit ng mga electrical appliances. Pang-anim, huwag maglaro ng apoy o anumang bagay na nagdudulot ng apoy. Pang-pito, pag-iwas o hindi pag-upo sa mga delikadong lugar tulad ng bintana o matataas na lugar. Pang-walo, huwag maglagay ng anumang di kanais-nais na bagay sa ating mga ilong at taenga. Pang-siyam, pagsabi ng huwag kung nahihipo o nahahawakan na ang bahagi ng ating mga katawan. Pang-sampu, pag-iwas maglaro sa mga lugar tulad ng kusina o lugar na may delikadong bagay. Ika-11 at higit dapat nating tandaan at lagi nating alalahanin lalo na sa panahong ito. Hindi pakikipag-usap sa telepono sa di kilalang tao. Pang-apat na pamamaraan upang mapanatili nating ligtas ang ating mga sarili. Pagsunod sa mga alituntunin sa kalsada at batas trapiko. Una, pagtawid lamang sa tamang tawiran tulad ng pagtawid sa may zebra crossing point. Ang zebra crossing point ay ito ang makikita nating pintura sa kalsada na pahigang pinturang puti. Ito ay nilagay upang maging tawiran o tanda ng dapat nating tawiran. Pangalawa na dapat din nating laging tandaan, pagtingin muna sa kanan at kaliwang bahagi ng kalsada bago tumawid.
Pangatlo, paglalakad palagi sa gilid o tamang lakaran ng mga tao sa kalsada, tulad ng ating nakikita sa larawan. Ang batang babae ay naglalakad sa tamang lakaran at iwasang gayahin ang batang nakadilaw na naglalakad sa gitna ng kalsada. Pang-apat, ituon ang buong atensyon kung naglalakad sa kalsada o sa daan upang maiwasan ang disgrasya. Pang-lima, maglakad paharap kung saan nakakasalubong mo ang mga sasakyan upang makita mo ang mga paparating na sasakyan at higit na maiwasan kung ito ay may sakuna. Pang-anim, pagsuot o paggamit ng seatbelt lalo na kung malayo ang inyong biyahe. Pang-pito, pagsuot ng helmet bilang proteksyon ng inyong mga sarili. Pangwalo at higit dapat nating tandaan mga bata, kung tayo'y nakasakay sa anumang klase ng sasakyan ay huwag ilalabas ang ulo o ang mga kamay habang nasa biyahe. Natapos na nating talakayin ang 4 na pamamaraan ng pagpapanatili ng kaligtasan at pag-iingat ng ating mga sarili. Kaya ngayon, halina at tayo ay magsanay. Ang panuto ng ating pagsasanay ay check kung tama at X naman kung mali. Paggamit ng matutulis at matatalim na bagay ng may gabay na kasama ng ating mga magulang o nakakatanda. Check o X. Mahusay mga bata, check po. Maaari po tayong gumamit ng mga matutulis at matatalim na bagay kung tayo ay ginagabayan o may kasamang nakakatanda. Pangalawa, paglalaro ng plancha at pagsasaksak nito sa kuryente. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, X po o mali, sapagkat ang paglalaro ng plancha, maaari tayong mapaso. Kung hindi nga, maaari pang magdulot ng sunog. Pangatlo, pagtingin sa kanan at kaliwang bahagi ng kalsada bago tumawid. Check o X? Mahusay mga bata, check po. Dapat din talaga tayong tumingin sa kanan at kaliwang bahagi ng kalsada bago tayo tumawid upang maiwasan ang disgrasya. Pang-apat, paglalaro malapit sa niluluto at paghawak mismo sa mainit na kaldero. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, X po o mali, sapagkat maaari tayong mapaso o madisgrasya kung tayo ay maglalaro malapit sa niluluto at higit sa lahat paghawak mismo sa mainit na kaldero. Panglima, pag-iingat sa pagbaba at pag-akyat sa hagdanan. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, check po. Dapat talaga tayong laging mag-ingat lalo na sa pagbaba at pag-akyat ng hagdanan upang maiwasan nating mahulog o mapatid. Pang-anim, paglalaro ng posporo o lighter. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, X po o mali, sapagkat ang paglalaro ng anumang posporo o lighter ay maaaring magdulot ng sunog. Pang-pito, paglalaro ng mga kagamitang di kuryente at pagsasaksak nito sa kuryente. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, X po, sapagkat ang mga dikuryenteng mga kagamitan, kapag ito ay ating pinaglaruan at sinaksak at tinanggal natin sa kuryente, maaari itong sumabog o magkaroon ng sunog. Pangwalo, paglalaro ng gamot at pag-inom nito o pagkain nito. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, X po, sapagkat ang gamot ay hindi dapat pinaglalaruan at hindi iniinom o kinakain nang walang patnubay ng ating mga magulang at ng ating mga doktor. Pangsyam, pagsuot ng helmet bilang proteksyon ng ating sarili. Ito ba ay check o X?
Mahusay mga bata, check po o tama po ang pagsuot ng helmet bilang proteksyon ng ating mga sarili kung tayo ay gumagamit ng motorsiklo o bisikleta. 10. Paglalaro ng mga matutulis na bagay tulad ng kutsilyo. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, X po o mali ang paglalaro ng anumang matutulis o matalim na bagay, lalo na ng kutsilyo. Maaari tayong masugat kapag ito ay ating pinaglaruan. 11. Pag-akyat sa mga bagay na maaaring matumba o bumagsak. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, X po. Mali po ang pag-akyat sa anumang bagay o matataas na bagay na maaaring bumagsak at tumumba. Maaari tayong masugatan o mapilayan sa gagawin natin. 12. Pagkukwento o pagsasabi ng mga masasama o mabubuting karanasan sa ating mga magulang. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, check po. Sapagkat, mga bata, dapat nating sabihin o dapat nating ikwento sa ating mga magulang ang ating mga karanasan. Masama man ito o mabuti upang tayo ay kanilang gabayan. 13. Pagtusok o paglagay ng anumang bagay sa outlet o saksakan ng kuryente. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, X po o mali, sapagkat ang pagtusok o paglalagay ng anumang bagay sa outlet o sa saksakan ng kuryente, maaaring ikaw makuryente o maaaring magkaroon ng sunog. 14. At panghuli, paghawak sa kamay ng nakakatanda habang tumatawid sa kalsada. Ito ba ay check o X? Mahusay mga bata, check po, sapagkat ang paghawak sa mga nakakatanda o ating mga magulang kung tayo ay tatawid sa kalsada ay nagpapanatili ng ating kaligtasan. Laging tandaan mga bata, ang pagiging maingat sa sarili ay mahalaga at kailangan. Ang pagsunod sa mga alituntunin, batas at paalala ay higit na mahalaga at mabuti upang mapanatili ang sariling kaligtasan sa lahat ng panahon. Ang pag-iingat sa sarili ay responsibilidad ng bawat isa. Paalam mga bata! Hanggang sa muli, ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro.